Ay, magandang hapon no mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Alam nyo, bilib ako talaga dito kay kay Senator Trillanes, no? Pakinggan mo natin siya. Kay ano ho to, vlog ho to ni Professor Cielo Magno. Oo. Sana ito mga ganitong klase yung maging politiko. Hindi kurap. Ewan kung sana tumakbo sila, no? Ciel Magno, Atty. Claire Castro, Toto Kausing, dito, yung si Spiritu, yung pa, oh. Nakita niyo ba yung senatorial slate ni Duterte? Kumbaga sa Madyong ho, puro panapon. Oo. Puro panapon. Wala ho kayong ititira. Kumbaga sa ano, barahan nyo, talo na. Pag tindig nung pitsa nung Madyong nyo, wala nang kapag-asa. No. Pakinggan natin si Professor Cielo Magno. Ang guest niya po rito, si Senator Trillanes, no? Para po ngayong gabi, diretso na tayo dun sa tanong na susubukan nating sagutin, ano? Dahil napakarami nating napapanood na 88,000 views po ito one day ago. Oh, siguro hindi pa na ho napanood. No? Ang galing din ho si Professor Cielo Magno. Teleserye ngayon sa Kongreso, sa House of Representatives, sa Senado, at napakarami pong nabubunyag tungkol sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. So ang pag-uusapan po natin, sa mga nabubunyag na mga impormasyon na ito na ba talaga ang dead end para sa mga Duterte? So ang kasama po natin ngayong gabi para sa diskusyon na ito ay walang iba ko hindi dating Senator for Sonny Trillanes. Kahit pa si Tocayo Antonio Sonny Trillanes. Ako naman Roque Sonny Trillanes. Expectation. Trillanes tuloy. Wala pa siya si Sentry. I-text natin ha. Sandali lang po. Okay. So, hintayin natin bumalik si Sentry, ano? Pero, ito po yun. So, right now po, nagkaroon na po tayo ng 3 hearing na sinusubaybayan. Sa Senado, meron tayo yung POGO hearing na kung saan ang chair ay si Senator Risa Hontiveros. Nakita po natin dyan, no, yung linkages ng lalong-lalo na ni dating Mayor Alice Guo sa operasyon ng POGO sa Pilipinas. Ganun naman dito sa House of Representatives, kung nasusundan nyo kasi kagabi. Lilipat na ho si Go Waping sa Pasig City Jail. 40 ho yata sila doon sa selda. At meron daw ho yata 10, hindi double deck triple deck. Yung 3 palapag. Oo. So kung triple deck 10, di 30. Yung iba ho matutulog na sa sahig. At meron daw 2 banyo. No? At ang budget ho ng pagkain 70 pesos isang araw. Wala raw hong special treatment, patay kang bata ka. Siguro baka hindi makatagal to kakanta. Pero gaya ng yung abogado nagre-request naman na wag siya mailipat sa city jail. Doon na lang daw siya sa Krame. Tuloy. Maganda ho tong kay Senator Trillanes. Gabi sinusubukan kong panoorin itong Quadcom na napakahaba ng meeting nila hanggang halos hating gabi. Dire-diretso po yung hearing. Sa Quadcom naman, ang pinag-uusapan dyan ay yung fraud, illegal drugs, extrajudicial killing at money laundering nung panahon ni dating Pangulong Duterte. And of course, meron na rin tayong... Yun ang problema, Professor. Panahon ni Duterte. Hindi naman nila maipatapatawag si Duterte. Kaya bilib ako kay Tocayo Sonny Trillanes. Ang tapang niya. Sana all, no? Yung Quadcom wala. Hanggang ngayon parliamentary kung respeto raw kay Duterte. Si Duterte na ang kapalpakan na nga ni Duterte pinag-uusapan niyo. Wala nang immunity from suit Ewan ko sa inyo. Nanonood lang mo tayo pero talagang parang ewan kung sabi nga ng ibang
Pa-warriors eh. Hindi ka respeto yan, takot. Di sa mga comments po sa akin, takot, hindi respeto. Tuloy natin si Senador. Yung hearing tungkol sa Committee on Good Governance at ang pinag-uusapan naman dito ay yung mga issues ng COA audit na related sa paggasta ng pera ng confidential fund ni VP Sara Duterte. So ngayon po, ang bisita natin ngayong gabi, kasama po natin si dating Senator. Si Sara, ang tapang eh, no? Hindi kayo kung gano'n dito, COA. Sa COA ako sasagot, hindi sa inyo. Parang yun, kay COA. Tatay niya rin yata nag-appoint sa COA eh. Tuloy. Senator Sonny Trillanes para pag-usapan, i-analisa kung ito na nga ba ang dead end para sa mga pamilyang Duterte. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Magandang gabi po, Prof. Shelo at sa ating mga viewers. Opo, actually kanina pa nila kayo inaabangan. Tinatanong nila kung ano daw po ba yung kakantahin nyo? At saka pwede daw ba opening and closing? Sabi ko, hindi ko alam kung anong kakantahin ni Sentry. Abangan na lang natin sa closing. Usually po kasi dahil napakabigat ng mga problema ng lipunan na dinidiscuss natin palagi, we've agreed na at the end of every discussion, we sing a song para mas magiging hopeful tayo at saka pamparelax din ng puso at saka ng kaluluwa dahil masyado masakit sa dibdib yung mga nakikita nating problema ng lipunan. Sige. We'll see. Si Prof. Shel Magno, dating tatrabaho yata sa gobyerno eh. Tinanggal. Kasi hindi siya korap eh. Oo, hindi ko rin po alam kung anong kakantahin ni Sentry. So yan po, binabanggit ko po, Senator Trillanes, na may mga hearing sabay-sabay na nagaganap sa Kongreso at sa Senado. Sa palagay nyo, saan ba'y patutungo itong mga hearings na to? At ano yung reaksyon nyo doon sa sinasabi ni Senator Bato na demolition job lang to or coordinated attack lang to sa pamilyang Duterte? Ano po, no? Makikita mo ng mga kababayan natin kung demolition job yan. Kung gawa-gawa lang yan, talagang demolition job. At yan po mismo ang ginawa ng mga Dutertes sa mga kalaban nila sa politika nung sila ay nakapwesto. Gagawa sila ng mga fake news, talagang sisirain nila yung pagkatao ng mga kalaban nila. Yan po. And kasi, nung panahon na yon, mataas ang credibility nila. Akala nila, nagsasabi na totoo si Duterte. Marami po nanimala. Yun po yung demolition job. So, ginawa yan kay Senator Laila, kay VP Lenny, sa akin, yan, kina Senator Risa, marami, lahat. At ganun po. Ngayon, yung bintang nila ngayon, actually, sila yung gumagawa nun. So, in this particular case, the public would be able to judge for themselves kung meron bang basihan yung mga lumalabas ngayon ng mga kaliwat kanan na issue. At palagay ko naman, it's clear to them that yung mga napagtakpan na mga anomalya at mga krimen nung panahon ni Duterte, dahil kontrolado nila lahat, yung mediums of yung different channels of communication at yung investigative bodies, kaya na-suppress yung paglabas ng katotohanan. So, ikita nila, lahat yan ngayon ay lumalabas. So, yan po yun. Napakalaking advantage po ngayon na may technology na Kaya lang naman lumalabas yan, Senador. Kasi nga, nawatak yung unitives na yan. Pero kung hindi yan nawatak, hindi yan lalabas. Kasi nga, walang si Bongbong na habulin yung mga anomalya na yan, di ba? Tinatanong siya, di ba? Wala akong ano dyan. Karaan na yan. Di ba? Pati nga yung ICC, ayaw niya papasukin, di ba? Ngayon, tinira nila ng tinira Gusto nila talagang gawin nilang si Bongbong, dekorasyon At sila pa rin ang susundin ni Bongbong sabi siguro ng mga nakapaligid kay Bongbong, ano kayo, siniswerte? Ito nangyari. Kaya sumisingaw lahat yung baho na yan. Di ba? Nakikita niyo naman nung tinanong
Nung kakapanapanalo lang, sabi nga, may mga nag-interview kay Bongbong. Yun kung mga nangyari nung, wala na akong ano diyan. Sabi niya, 'di ba? Pero ngayon iba na. Kaya ako maasa ako ICC is coming to town. You better watch out, you better not cry. Digong, tuloy. Na tayo at napapanood ng lahat ng tao via live stream itong mga dinidiscuss sa Kongreso. Pero minsan po talaga napakahaba, katulad nung sa Quadco, mula umaga hanggang hating gabi, dire-diretso yung hearing. And I'm sure, Sentry, ikaw familiar ka sa lahat ng mga issues na to at nasusundan mo sila. So if mamarapating nyo, parang quick summary na rin para sa mga nakikinig natin. Siguro isa-isahin natin itong mga main characters ng panahon ni Duterte at kung paano sila, at kung ano yung mga facts na lumalabas na ngayon dito sa hearing. So nung panahon ni Duterte, sino yung mga main characters? Siyempre, nandyan si Pangulong Duterte, nandyan si Bongo, Senator Bongo, Senator De La Rosa, Harry Roque, of course, si VP Sara, at saka si Congressman Pulong na sumabit noon sa issue ng drug. So, si Pangulong Duterte, kung pwede niyo, sir, i-summarize, ano na yung so far lumabas? Actually, lahat nitong mga issue na to ay konektado sa kanya. May konektado sa kanya yung issue ni Kibuloy. No? Ako, I still maintain na yung mga Eto, diba? Kaya sabi ko, diba, mali yung kay Arlen Stone. Sinasabi niya na yung biyaya ni Duterte, ni Kibulog, sineshare niya kay Duterte. Hindi ako naniwala. Kaya ako, pakinggan natin si Senator Llanes. Ari-arian ni Kibuloy, yan yung mga nakaw na yaman nila Duterte. Simulat sa pool. No? At tama ako, di ba? Sabi ko na, paano ka makakapagpatayo ng ganung kaya dumating si Kibulog doon sa Abaw, sabi niya nga, lalabindalawa sila, 14. Tapos mali. Tapos ngayon, puta, ganun ka. Tapos mga mansion pa sa mga ibang bansa. Di ba? Yun ang gusto ko itanong kay Arlen Stone. Tuloy. At kaya nga, nung under siege si Kibuloy, dali-dali siyang nag-assume as a property administrator. Which is very obvious already na baka makuha pa yung mga properties na yun siya na mahalan. So yan yun, konektado siya dyan. Konektado siya dun sa Harry Roque issues, di ba? Yung Cassandra Ong, Alice Guo, Michael Yang kasi ang nasa likod din yan. Yan lahat, partner ni Duterte yan. No? Yung Pogo itself, the industry itself, it was Duterte na nagpalago ng todo niyan. At may drama pa siya, no? Kung maalala ninyo, noong una, tinira niya yon si Jack Lam. Kasi yun yung nag-ooperate sa Clark noon, yun lang yung may Pogo noon. Alam niyo si Digong kung magsalita kasi, kung mahina ang naturalesa mo, talagang maniniwala ka sa inangak-ngak niya Kasi talagang, alam mo talaga yung mukha niya, di ba? Uubusin ko lahat eto ang aking drug list ng mga narco-politician, narco-generals, mga judges, mga kung ano-ano, doon lahat, binasa niya. Ganon ang ginawa niya. Kaya tanong ko saan niya nakuha yung mga ano na yun? Mayor pa lang siya, meron na siya mga listahan ng mga papapatay, mga involved daw sa drugs. Paano niya alam yung lahat? Paano niya at masyado siyang nakatutok sa drugs na sinasabi na, yung pala, sabi nga ni Cañas, siya ang Lord of all drug lords. At yung mga pinatitimbang niya, kalaban sa yung mafia talaga Tuloy, ang maganda lang kay Digong, hindi kagaya ng mafia, naglalagay sila sa mga nakaupo sa gobyerno. Si Digong, siya ang gobyerno nung panahon niyang kaya talaga, tuloy. Sinabi niya, maraming daw doon. Talagang illegal aliens from mainland China, gano'n. Kaya tinanggal niya yung franchise. Yung pala, ibibigay niya sa mga cronies niya. So, ngayon, nung siya na, biruin niyang almost 1 million na mga
illegal migrants ang pumasok sa Pilipinas from mainland China. At ano yun, hindi lang ganun. Tama ba dinig natin mga boss? Almost 1 million illegal migrants. Ha? Almost 1 million illegal migrants. Pakinggan natin, tuloy natin. No? Meron silang tinatawag ng pastilla scam na in-expose ni Senator Risa. 10,000 pesos each ang visa niya mga yan. So if you will do the math, 10 billion pesos kagad yung racket nung pagpasok pa lang nung Kicking apple, sige ko. 10 billion agad, ha? mga illegal visas na yun. Duterte yun. Oh. Di ba? So yung Pogo, yung Pastilla Scam, itong kay Harry Roque, itong Michael Yang na ito, drugs ito. Ito yung nagpasok nung toneladan drugs na ngayon lumalabas, ano? O kapartner din si Pulong sa nag-smuggle ng drugs. Tapos ito ring Michael Yang na to, involved din ito sa Pharmally. Di ba? Nakasama yung Christopher Lau na kakahuli lang. Sila rin yung nag-ano ng mga iba't ibang mga PPEs, pati yung mga RT-PCR, yung mga rapid yung test na yung substandard. Minonopolize nila substandard and overpriced. Hindi pa lumalabas dito yung sa vaccine, no? Billions ang kinita talaga nila dyan. So, yan yun, di ba? Tapos, ano ba yung iniimbestigahan? Yung AJ case, obviously, sa kanya talaga yan. Kita natin kung paano yung nagpapatayan dun sa at will. They can justify anything. Sabihin lang nila ng drugs or implicated sa drugs, parang it's already a license for the police to kill them. Pero dito mo makikita yung mga pinatay doon sa Davao Penal Farm, nakakulong na eh. Di ba? Why was there a need to kill them? Kasi mga kakompetensya ni Michael Yang na partner ni Duterte. Di ba? So, ganun yun. Tapos, itong si Gar. Parang si Espinosa din, di ba, Senador? Nakita nyo. Dahil gumagawa ng mga special operations for him, binigyan ng... Yung Espinosa, grabe. Yung Mayor na Abuera. Sumuko na. Tapos, seserban mo ng search warrant, nakakulong, lumaban. At lahat yung kumana nun nakalaya na. Oo. Yung sila Marcos, Marvin Marcos ba yun? Oo. Tuloy. Ng pabor, ilagay dun sa PCSO. Oo. Tapos, di ba, yun nga, nag-EJK din siya sa Cebu, di ba? Tapos dito, yun sa Davao. Then, ito yan, ang hindi lumalabas dyan, na bakit siya nilagay sa PCSO? Kasi nung time na yon, yung PCSO, iba't ibang franchise holders na hindi nagre-remit sa kanila, kila Duterte. So, ginawa niya, may pretext siya, sinabi niya na grabe daw ang corruption sa PCSO, kaya kailangan isara, cancelin lahat ng franchise. So, cancel naman. After nung na-cancel yung lahat ng franchise, kinuha na nila lahat ulit. Sila na ngayon, mga Davao Group na humawak ng mga franchise. So, everything was just shakedown actually, then eventually, inomonopoly sila. So, ginagamit ni Duterte yung kanyang communication skills, yung power niya to convince people. Kasi pag nagsalita siya with so much passion and conviction na akala mo totoo talaga kung hindi ka kung hindi ka gaanong pinag-aaralan ng mga issues. Pero ito, ngayon lumalabas. Ganyan. Ang dami pa niyan ni Duterte. Yung mga behest loans, yung sa third telco, di ba? I can go on and on dito, no? Basta ginawa niyang isang criminal enterprise yung buong gobyerno. Yeah. Tapos ginamit niya ito. Yeah. Sabi ko rin, no? Parang pinatakbo itong gobyerno na ito ng mga mafia. Sindikato ang nakapagpatakbo sa 6 na taon sa gobyerno. Kasi basang-basa mo naman eh. Diba mga friend? Unang-una na, umpisa pa lang.
Ang iniupo niya, economic advisor, in-check si Michael Yang. Oh. Tapos, kinuha niyang spiritual advisor, baliw. Oh. Yung si Kibulog. Oh, di ba? Oh. And the rest is history na. Wala nang nakapalag eh. Paano nga yun? Swerte lang si Senator Trillanes, hindi nayari eh. Pero sabi nga nila sa kanya, pinabibira to eh. Pinabibira to eh. Meron pang sinabi sila sa kanya na gustong palabasin na car accident, babanggain yung sasakyan niya. Mga ganun eh. Oh. Tsaka ito, yung may amnesty to eh. Pinapa-null and void ni Digong para yun ang ano to, pinahirapan din, pero hindi niya nakana ito eh. No. Pero no, napakatapang ni Senator Trillanes, mga friend. Sana all. Ha? Sa laki ng pera ni Digong, billion-billion, dami-dami billion-billion, wala siya sinanto eh. Ba? Lahat ng Duterte binira. Bakit hindi nila kasuhan? Kung hindi totoo, sinasabi nito. Matagal na to. Presidente pa si Digong. Hindi humihinto si Senator Trillanes sa kakabira. Kayamanan. Alam ni Trillanes na talaga napakaraming kwarta eh. Tamo, sabi niya. Yung mga pinundar ni Kibuloy kay Duterte yun, sabi niya. Yun yung mula nung mayor siya. Oh. Kasi napakaganda ng pagtaguan ng simbahan. At paulit-ulit naman ako, di ba mga friend? Paano kung magiging mag-best friend yung nagsasabing appointed son of God siya at isang nagmumura sa Panginoon? Aber. At paulit-ulit ako, di ba, kako? Hindi bugok si Kibulog. Ay, si Kibulog. hindi si Raul. Nakita niyo naman kung gaano katalino magsalita si Duterte. Antonio Carpio, stupid para sa kanya. Oh, tapos si Kibuloy, paniniwalaan nito ni Digong, katarantaduang malaki yan. Oh, nga kung ako hindi naman ako maraming utak ko, konti lang. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi nito si Kibulog. Oh, di ba? Kayo ba? Naniniwala kayo sa pinagsasabi niya, ungas. Oh, pero si Duterte naniniwala. Kaya tapos yumaman si Kibulog sa sabi ni Kibulog, di ba? 1 hektarya lang daw lupa niya sa Davao. Ngayon, nakapun siya. 30 hektaryas, may kingdom, may ilang building yung nasa loob, may underground. May Prayer Mountain, Glory Mountain. Kaya nga, ewan ko, no? Dapat talaga yung gobyerno ni Bongbong, diinan mo na to. Diinan mo na to, His Excellency. Tapusin mo to. Oo. Tapusin mo to. Yung Angel of Death, ayan na. Yung Angel of Death, yun siguro yung private army ni Digong. Pero yun nga, nakapangalan na naman kay Kibulog, Angel of Death. Di ba? Baka yung Pero swerte sana si Senator Trillanes maging maingat din siya. Baka ma-pair si Lapid siya. Pero palagi ko, being a PMAer, maingat ito. No? Tsaka matap. Hindi kagaya ng quad ko. Ang dami nyo. Maski sa Senado, hindi nyo maipatawag si Duterte. Si Duterte ang Duterte Drug War. Ang iniimbestiga ng Quadcom. Ba't di nyo patawag si Duterte? si Barber, lahat sila eh. Puro piano namin, inimbitahan namin, pero kung ayaw, wala kaming, hindi namin, kasi respeto eh. Wala. Ayun yun lang ko, kaya ako ginamit kinontent ko si Professor Cielo Magno tungkol doon sa kay Senator Trillanes, na yun nga. Pinatutunayan niya talaga. Totoo naman kasi, kayo ba naniniwala kayong makakapundar ng ganong kalaking kayamanan si Kibulog sa pagpapanggap na abuloy at saka hindi pagtitinda ng kakanin. Pero dapat talaga diinan to.
Na? Ginagawa. At tama ho ba yung ating informasyon na natanggap kasi lahat ng mga kababayan natin ay nakatutok ngayon dyan sa sitwasyon kay former Mayor Alice Guo. Parang telenovela eh. Ano ho ba ang inyong paghahandang ginagawa at pakikumpirma po kailan ho siya maililipat mula sa PNP Custodial Facility papunta sa Pasig City Female Dormitory? Sa parte po ng BJMP, sir, mula kahapon po, naganda po tayo ng dalawang jail facility, isang Valenzuela City Jail at isang Pasig. Opo. Then, after nga po ng hearing daw kahapon, ang initial coordination is idediretso na po sa Pasig City Jail. So, naganda rin po kami doon ng selda niya. Nag-briefing na rin kami sa mga tao, nag-inspect ng facilities at ready na po yung basically yung kulungan natin. Kaya lang po bandang mga 10:27 ng kagabi habang nag-aantay kami, nag-coordinate po muli ang PNP na hindi daw po nakompleto itong mga documentary requirements and medical requirements na kailangan din po ng BJMP. So, minarapat na lang din po namin na maimpormahan din yung mga nag-aantay. Ganun din mga kaibigan natin sa media kagabi na hindi matutuloy kagabi yung paglipat. Opo. So, kailan po expected maililipat itong si former Mayor Alice Guo? Sa part ng BJMP, ang expectation po namin ay kompleto po yung document. Siguro po yung kung kailan malilipat, siguro po ang PNP ang nasa tamang posisyon para sumagot po niyan kung kailan po nila. Kasi kami po ay tatanggap lamang base sa court order. Opo. Kayo po ba, ano ho ang description? Kasi may mga kababayan tayong nagtatanong, mula sa PNP Custodial Facility, ano ang inaasahang magiging sitwasyon ni Alice Guo sa Pasig BJMP Female Dorm? Siya ba ay isasama natin, inspector, sa mga ordinaryong mga inmates natin o PDL natin dyan, at gaano karami yung kanyang mga makakasama sa selda? Isang ordinaryong selda po ito. Ang paglalagay niya, may laman po itong 44 na mga kapwa nakakulong din. At ang mga kaso po ng mga nakakulong ay 80% drug cases base sa aming data. Meron po itong 10 higaan o triple deck na bunks, triple deck na bed bunks na pinagtabi-tabi natin para magkasya. Kasi po yung selda na po na yun, kasya ay pang siyam lamang base sa 4.7 square meters sa isang tao. Kaya lang po, medyo kailangan ng mag-adjust dahil nga po nasa 135 ang nakakulong. Ideal lang po pang kalahatan nasa 36. So, mayroon po talaga itong congestion at transparent naman kami, 238% congestion rate yun. Kaya yun po talaga, kami naman sumusunod lang naman po sa korte kung dadalhin po talaga kung sakali, doon lang po namin ilalagay. Wala naman pong ibang mapaglalagyan at wala rin po kami VIP treatment o special treatment dyan sa policy namin. So yung binabanggit po ninyo, Sir Joseph, itong kanyang pagdadalhan ay congested at siya ay walang special treatment na mabibigay para kay Alice Guo. Siya ituturing na ordinaryong PDL, tama po ba yun? Tama po, ganun din naman po lahat ng nadadala sa BJMP. Pare-pareho lang po ang treatment namin dyan, pribileyo nila, at karapatan nila ay na-o-observe naman. Bagamat ito lang din po, sasabihin ko lang din, meron po kaming preparation sa security. Yun po yung kakaiba doon. Kumbaga yun yung kakaiba sa ordinaryong PDL, ay nag-tighten po kami ng security. Opo, kasi siyempre marami ho ang mga interested person kay Mayor Alice Guo, no? Sir Joseph, ito pa ho, no? Gusto lang din nating malaman, yung mga ordinaryong dalaw na schedule, yan ho ba ay magiging ganun din? Grabe ho, inaabot, no? Mahaba pa ho. Yun lang ho. Doon na siya nakalagay. 44 ho sila doon sa isang maliit na selda at may 10 triple deck. O, di 10 triple deck, di 30 tao. May 14 pa ho sigurong hihiga sa ano. Masyado hong masikip, no? Malamang ewan ko kung tatagal to. 34 anyos po ito eh. Pero mas bata yung isa. Sa Mandaluyong yata lalagay isa eh. Oo, yung Cassandra Leong. Oo, ganun din. 24 anyos naman yun. Ang buhay yan, ano? Taka mo, Alice Guo. Laki-laki nung pigiri niya. Lumaki siya sa farm.
May manukan siya, chopper siya, gandang chopper niya, naka-McLaren, tapos hindi raw sa kanya yung McLaren, hiniram lang daw niya kasi ginamit siya sa car show. Gaano ka kabigat para magkaroon ka ng kaibigan na may McLaren na kayang-kaya mo lang hiramin? Di ba? Ibig sabihin talagang, tsaka napapanood ko si Alice Go, oo, kyote nga yan eh. Meron siyang vlog, nagbablog siya eh, oo, marami rin siyang subscriber, talagang kyote, di ba? Buhay nga naman, Pero palagay ko, hindi ho yan tatagal. Hindi ho yan tatagal. Ang babata eh. Kaharap ng kaso. Not unless na talagang parang madaling parang mangyayari doon sa anak ni Chief Justice na si Remulla na 3 buwan lang eh na-dismiss na yung kaso ng anak niya. Yun ang diatala. Ito iba kaso na ito eh. Mga Nobel recommended eh, mga tag dito. Human trafficking. Qualified human trafficking. Madami, patong-patong ang kaso eh. Itong Alice Go, ewan ko kung kayang i-maniobrahin to, no? Pero I doubt. Magkulab na po tayo. Maski yung isa, yung si Cassandra Leong. Hindi nakapag-graduate ng high school. Sa ALS daw siya nag-aral, Alternative Learning Center System. Bilyonaryo, putik kayo. Naloko nyo kami Pag-collab na tayo. Conchita Castillejo, shout out sir. Ang alam ko dyan, pag galit siya o hindi kapanalig, ginagawa niya ng kasalanan. Kalat ni Baya, shout out. Hello again, Kasani. Next, nakadalawa tayo ngayon. Oo nga. Tuloy lang ang banat, Kasani. Huwag mo silang tantanan. God bless your family. God bless, Kalat ni Rosauro Espirito. Welcome to the club. Di na po sila mananalo, sir. Sana nga. Mary Grace Santos, shout out. Kasi ang line-up ni Duterte, puro panapon, kumbaga sa Madyong. Gandang hapon, Kuya Rox. God bless. God bless, Mary Grace. June 1392. 3 clown. I-zero vote po natin. Iboto natin. Iboto natin, makakulong dyan. Bagay sa 3 bulok na ito. Nga eh. Presidente si si Kimo, naging president at vice president daw. Executive vice president si Baste. Putik kayo. Maawa kayo, Tomasa Roa. Tumasa siguro to. Sabi niya, Philip Salvador, another additional Kenkoy with Robin Padilla sa Senado. Kung manalo, why we need Senate for what? Kung gaya rin lang nila ang uupo doon. Nagdrama si Puncher Hole Bato. True, ang sinabi mo Bato. Bilog ang mundo. Then learn your lesson para di na maulit na nakakarma kayo. Di ba? Puro siraulo. Puro lutang di ba? Kalat ni Baya ulit Tanong, dapat itanong ng Quadcom kung kilala ba ni paring Mayor Jed Mabilog, si paring Melvin Udicta, at dapat kalkalin nila ang koneksyon ng dalawang ito nang magkaalaman na. Huwag tayong magpadala sa mga iyak-iyak na yan. Bakla lang ang umiiyak, patay tayo dyan. Kalat ni talaga, mahirap kang mapaniwala. Ganun kami bigat ang nandito sa mga ka-warriors Tumasa ulit By the way sir, thanks for reading our comments. Parang ikaw lang ang gumagawa niyan. God bless. Sayang kasi pagod niya Joel Molina, shout out. Ang walang katarungan yung pinapatay ng Mayor Lili na pinapatay Duterte. Kalayo mo ba namang may mga ano-ano pa siyang, pero yun nga, yung mga namatay, dapat wala nang immunity from suit city kung ba't hindi kayo magkaso.
O kagaya itong Udikta, sinasabi, mag-asawa, tepok. O, tinignan yung Udikta, may mga negosyo sila. Doon sa Iloilo, may mga negosyo sila, hindi sila, At saka walang kaso. Oo, wala nang kaso. Oo. Wala. Yung Abuera Mayor, asan? May pamilya ba yan? Wala? O bakit Garapal yan di ba? Oo. Karox, kasama mo ako sa kutob mo. Laglagan time na, di ba, June? Maawa, mga tropa pips. Maawa naman kayo sa mahal nating bayan. Iboto natin si paring Ronald, si paring si paring Bong, si paring Philip, at syempre paring Norman. 4 diretso sa Inidoro. Tatakbo pa ba yung bata natin, Rodel Bravo, welcome to the club. Isip-isip bago iboto ang 3 stooges. Isip pa ba yan? Putik yan. Dahil kwarta yan. Federico Mandaco, shout out Sa Davao lang makakakuha ng mata sa boto yan. And the rest of the Philippines ay kasing bilog na ng ulo ni Bato ang makukuha nila. Kumikinang na 0. Baba na nga wala na sa Magic 12 David Allen Mendoza ulit Tama po mga kababayan, mag-isip-isip na po mabuti para sa kapakanan ng ating bansa at mga anak. Huwag po natin gawin laro ang kinabukasan natin sa kamay ng mga ihahalal natin. Yun nga Ang problema nga sa mga animal pag nandyan yung 500 pera na to boy, sabi total Sino nagbigay, di na iboto natin. Wala maski sino manalo, ganito pa rin tayo. Yun ang katwiran ng mga ungas di ba? Al-Ulalia, shout out. Parang terorismo ang pinairal ni Duterte sa kanyang sindikatong pamamahala. Ngayon gusto pa ding makabudol at may gana pang mag-endorso ng mga bobong senador. Good day sa Rocks, mga warriors. God bless. Mary Grace Santos, shout out. Bunyog sa 2025, no to the 3 stooges. Totoo. Ay, nako. Marilo Pabianak, shout out Kahit ilang beses ko na po napapanood tong speech ni Mayor Mabilog, nakaka-touch po talaga. Ramdam natin ang pinagdaanan niya ng 7 years. Kahit sana sa kasuluk-sulukan ng puso ng ex-president ay maramdaman niya ang pagsisisi sa mga taong sinira niya at pinapatay. Wala yan. At higit sa lahat, yung pagdurusa nating lahat sa dami ng utang na iniwan niya at sa napakalaking problema na ginawa niya sa maling desisyon niya sa pamamahala. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marco Castro. Cat Gray, shout out, sumagot si Cat Gray. Mantakin mong gusto pa ni Duterte na ituro ni Mayor Mabilog na protektor ng droga si Franklin Drilon at Marojas para lahat ng kalaban niya ay mawala sa politika at sila-sila na lang ang mamayagpag. Hindi nga namatay ang iba niyang pinaghihinalaan. Kaso, yung iba umalma pero nasira din para pangalan ka. Natakot din si Digong dahil isinumbong na siya sa ICC kaya tinigil na niya ang tukhang na halata na rin yung mga palpak na pulisiya niya na ang mga namamatay lang ang mga nakatsinelas at walang drug lord na natukhang. Unbelievable. Totoo yan, Cat Gray. Pero andyan na raw yata yung warrant of arrest niyan. Oo. His Excellency, all you have to do is to cooperate kung gusto mo ng tahimik ang buhay mo. Rodel Bravo ulit. 3 itlog diretso sa Inidoro. Del Soriano, shout out. Sa mga bumoboto, sa mga yan, PI kayo. David Allen Mendoza ulit. Sumagot siya Hindi lang po PI. Sumpain sana kayo ng buong angkan nyo. Del Soriano nito.
Hindi nila mauutos si Atty. Lenny Robredo. Malabo pa sa sabaw ni Sara. Joel Quiano, shout out. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas, mga bobo. Pelabot, shout out Hindi na dapat pinakikinggan yan, hindi bayan sinisilbihan kundi si Digong at si Kibulog. Joey Quijano, 3 ugok, di na kayo aabuti ng 2025 pagdating ng ICC. Totoo yan, Joe. Nandiyan ang araw balita ko nagsisigaw na si Mima Alicia Shirley Jaser, shout out. Ay, Diyos mio, wala na bang iba? Naku po, hindi mo nga sa suportan anak mo kay Idol Chris Aquino. Alam mo, Karox, kinikilabutan ako pag narinig ko ang boses ng mga yan. Lalo na yung bato na yan. Hay, kakagigil ang bullshit. Oo ninyo. Kundi kayo kaya ng batas sa Pinas, pero ICC hindi nyo kakayanin. Diyos ang mahabagin. Sana po tapusin na ninyo ang sumpa sa Pilipinas, parang awa na ninyo. Ilayo mo po ang mga Pilipino sa kapahamakan. Sana wag nang manalo itong mga ito sa 2025 at kahit kailan. Totoo yan, Shirley. Ganda naman ng dasal mo. Cassandra Daisy, bago nabigyan ng asylum visa si Mabilog, sangkatutak na investigasyon ang gagawin. So, walang nakita sa droga issue ang Amerika, kaya nabigyan siya ng visa. Ang tatay digong nyo ay hari ng peke na gawa-gawa ng maling kwento. Totoo, galing nga siya Magaling nga sila sa Cywar Cassandra Daisy ulit Si Celes na DDS ay dating staff ni Mabilog. Siya ang kasabwat ni tatay digong nyo para ma-fabricate ng drug issue kay Mabilog. Yan ang vlog ni Doc, engineer, journalist, investigator Toto Causing. Federico Mantac ulit Hindi ko natagalan yung napanood ko, revelasyon ni Mayor Mabilog. Kung halimbawa, nagtagal pa si Duterte na 3 taon, ubos lahat ang kumakalaban sa kanya. Kahit sino ka pa. Kung napapanood kayo ng Netflix at napanood yung buhay ni El Chapo, yun nga ba? Ang pagkakamali ni El Chapo, hindi siya naging presidente. Hindi siya naging politician Yun ang pagkakamali niya. Kaya yun, nandun siya sa matindi yung pagkukulungan kay El Chapo. Yung kilalang drug lord of all drug lords sa buong mundo. Ang pelikulang ito ay parang nalalarawan na rin sa Pilipinas. Walang binatbat yung El Chapo, Federico Mantac dito kay Digong. Wala. Si Digong di kayang ipatawag sa Kongreso siya, di ba? Kaya ICC lang talaga. Wala na iba. Osang, shout out. Di naman Di naman nandaya si BBM, mali naman yung salita. I'm pretty Ilocana. Sikat naman ang Marcos. I don't think so nandaya si BBM ko. BBM si Osang. May sumagot. Si David Alvin Mendoza sumagot. So, naniniwala din po kayo doon sa sinasabing 32 million na boto ni Sara Jim Potpot? Nagtatanong lang po. Simple lang naman ito mga ka-warriors, Osang. Welcome to the club, BBM kami, but not Sara. Osang, di namin binoto si Sara. Ako si BBM, di ko rin binoto Lenny Robredo kasi kami, Osang. Pero nandiyan na yan di ba? Belbe di Pamatiga. Belbe di Pamatiga. Welcome to the club. Matalino si Lenny, hindi papatulan si Sara. Mismo. Pinakapi. David Alvin Mendoza ulit Hello po, Karox. Tama po kayo. 3 stooges nga ang kandidato ni Padapa. Mga kababayan ko, kapag nanalo isa man po sa kandidato na yan, ay nako, change subject na po tayo, Karox. Natumbok mo. Tama ka.
Pag nanalo, isa man dyan sa tatlo na yan, ayoko na. Oo. Maghahanap na ako ng ibang topic. Oo. Talagang mga bobo ang mga Pilipino kapag pinanalo nila ang tatlo na yan. Totoo. Johnny B. Good, shout out Gandang gabi, Karoke. Sa palagay ko, tama yung iniisip ninyo na kaya pumunta si Sara kay Lenny para ibulgar ang isiwalat yung mga nangkaraang eleksyon. Malamang kinuwento niya kung paano nagkadayaan noong eleksyon. Kasi tanging si Lenny lang ang pwedeng magprotesta dito. Pero sa palagay ko, hindi papatulan ni Lenny ang ibinulgar ni Sara dahil ayaw na niya ng gulo. Totoo yan, Johnny B. Good. Noong pa man, alam ko na nadaya si Lenny, pero ayaw ni Lenny ng gulo, kaya hindi na siya nagprotesta. Kaya sa tingin ko, nagsasayang lang ng panahon itong si Sara. Totoo yan, Johnny B. Good. Ako rin, yan din ang kutob ko. Parehas tayo, hindi papatulan ni BP Lenny. Kasi pag pinatulan yan, guguluhin mo yung buong Pilipinas para ka lang maghabol. Ano? Palagay nyo kay Lenny, si Bongbong. Maski na walang makakuha ebidensya tuloy pa rin ang tuloy. Protesta ng protesta. Taki mo. Tapos na anak ng batang, eleksyon na naman sinisigaw pa rin nila na nadaya siya. Ay, Friend Shelby sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Eman Escalona, anak, shout out. June Lagon, my friend, Pastor, shout out. Jeff Ramos, shout out. Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tiadeli, muli po ay umakaway at umabati po ng mahingiti sa iyo, Master Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today sa Rox, muli po ay makikibanat po tayo ng pagkuda, lalo na po dun sa mga yawa na grabing kakapal po ng mga buka po. At talagang umaasa na sila po ay muling maluluklok pa, muling maghahari at makakapandekwat. Hoy, Mangmang Kalbo, Mamang Kalbo, tigilan mo na ang patawa. At biniyabit mo pa talaga ang isa pang bobo na akala mo naman talaga siya makapang-uuto din at makakadenggoy pa ng mga bobotante. Hoy, Kurimaw, bago ka umastang akala mo kadakila at may malinis na intensyon, payo ko sa iyo, mangipit, maghulos dili ka at gumising ka. Sa iyong pagkakatulog, huwag kang mangarap ng nakadilat. Ano ka lang sa amin? Mga bobo at inutil na katulad mo. Hoy, umayos kang damontres ka. Baka di kita matansya, mapitik kita kung saan sapit ka. Kung saan mapitik kita, saan buwisit ka. Asa ka pa talaga ha. Sino? Ikaw? Magiging senador? Naku po, Jesus Mariosep, maawa ka po at mahabag. Puro tropang bugok. Puro tropang bugok na nga ang nandyan, dadagdag ka pa ha. Pag nagmilagro, nanalo ka, pero suntok sa buwan ang pinapangarap mo na damontres ka dahil alam ng taong bayan sino ka at ano ka, nabwisit ka. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magtangka, umuwi ka na sa inyo, magtanim ka na lang ng kalabasa. Yun ang bagay sa'yo, baka sakali tumalino ka. Magkalaman ng utak mo na puro kayabangan at hangin ang laman. Sarap mo talagang mabelto ka, damontres ka. Parang awa nyo na. Kung sa pelikula, laos ka na, wag mo nang gawing sobrang tanga at bobo ang mga Pilipino para ikaw ang mapasama pa sa magpapadagdag sa mga nandiyan dyan na puro mga walang silbi. Tagabulsa lang ng pondo ng bayan. Chupi, layas, kinam. Bakit di mo kaya subukang mag-apply muna para maging barangay tanod? Doon, swak na swak ka. Kailangan nila ang astig at tagapagtanggol at makakapal ang peace na katulad mo, buwisit, leche, May ito, ulo mo, Tia Deli ka dito kay Ipe.
Hindi ba kilala si Ipe? Yan si Commander Balweg. Ayan, walang hiya talaga ang putang ito. Wala na. Ang kakapal ng mukha. Wala naman kayong ginagawa. Kayong tatlo. Ang pinagtatanggol nyo, hindi naman kayo nagsisilbi sa Pilipino. Ang pinagtatanggol nyo, si Kibulog, tsaka si Digong. Wala kayong ginawa kundi puro yung si Digong. Si Digong na lahat ng anak ng putang na kayo. Elizabeth Iscare ulit to. Good evening, Sir Rox. Grabe talaga itong Digong na to. Demonyo talaga. Basta kinalaban o kinontra mo mga yan, may paglalagyan ka talaga. Patay ka o kulong. At para nga magpakita ng taong bayan ang effective ang war on drugs, pinagpapatay niya ang mga pusher at user at yung mga involved nga daw kuno sa droga. Kaya lang dating mayor na yan na umaamin at nagsasalita ang mga nangyari noong nakaraang administrasyon. Hay, grabe, di ba, Sir Rox? Totoo. Elizabeth ulit, oh. Tama si Bato na yan. Bilog ang mundo. Di ba noon nasa itaas kayo, ngayon nasa kayo. Tapos ngayon sinasabi mo, kaya sabi nyo para kayong aping-api. Hoy, kaya kayo nandyan, di ba para sa sarili nyo at sa amo ninyong si Digong nyo? Kaya sana naman matauhan na ang sambayan ng Pilipino at pagkakalubog natin sa pagkakautang at sa dami ng illegal na lang ginawa sa ating bayan. Ewan, Elizabeth. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Yes po, napanood na namin ang hearing na super nakakadurog ng puso talaga. Sigurado kung bumalik yan sa Pilipinas, tiyak, tigbak yan. Buti na lang hindi siya bumalik ng Pilipinas. O, diba? Oh, Bato! Kasuhan ninyo yan, si Babilog. O sabi ninyo, demolition job. Kasuhan nyo, wala namang immunity from suit si Babilog, diba? Oh, si Duterte. Si Trillanes, kasuhan ninyo. Kaya, hindi kayo nagkakaso. Ibig sabihin, totoo sinasabi nila. Diba? Ganun lang kasimple yun. 1 minus 1 equals 0. Kalat ni Bayo dito. Legs. Di baling hindi maganda ang legs. Basta matalas ang naturalesa. Yun lang yun. Masarap bayuhin. Welcome to the club. Hello, Sir Rox, sabi. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you and your family. God bless, Raul. Raul ulit. Baka hindi lang si Mabilog ang nagkaroon ng ganitong problema nung panahon ni Digong nyo. May mayor, senador, walang sasantuhin at totoo ang banta niya. Kahit ubod ng sinungaling si Digong nyo. O, diba? Raul Villanada ulit to. Ang naiwan na kapestehan ni Digong nyo sa Pilipinas hanggang ngayon ay may lasa pa, lalo na sa mga biktima. Pero kung tutuusin, buong Pilipinas ang biktima. Totoo yan, Raul. Cat Gray, shout out. Sabi niya, hindi pa pumunta si Sara sa Naga. Naisip ko na yun ang gagawin niya. Naisiwalat niya ang dayaan tungkol sa eleksyon. Dahil totoo naman na daya sa eleksyon na yun. Talamak yun. Mantakin mong manalo ng 31 million at 32 million. Unimaginable. Totoo. Jean Labay na. Shout out. Alam mo, Sir Rox, yung pagbisita ko nun ni Liar kay FBP, meron akong 3 query. Ito na naman to. Number 1, upang makapag-create ng issue, gimbalin ang Pinklawan. Number 2, upang mang-asar kay BBM. Number 3, dahil Bratinela magtanim ng doubt against FBP. Oo, pwede. Ugulin niya yung utak ni BBP, no? Ni BP Lenny, no? Bukas ka. JNL nito. Alam mo, Sir Rox, walang mawawala kay Liar sa ginawa niya. Actually, pabor pa sa kanya. Pero alam na yan ni FBP. Alam din ni BP Lenny na mapupulaan siya. Pero dahil nga sa malinis ang konsensya niya, BP Lenny was not worried about it. The Pinklawan is not Bopols. Totoo, ha?
Love. Love Mariu. Welcome to the club. Salvador. Tatawa siya. Hindi na sikat kaya magsisenador na lang para kumita. Kapal ng mukha tulad di kayo ni Padilla. Kain na lang ng kain, mga bobo. Mga gago at gaga ang boboto sa inyo. Ay, mission accomplished mga boss. God bless po. Ay, malapit na matapos sa September. Ang bilis po ng araw, ano mga friend? Oo. Sana matapos na rin ang Duterte. ICC, malapit na. Marcos, His Excellency, nasa kamay mo ang bola. Ha? Magandang gabi na po, mga friend. Ha? Mission accomplished, ha? Shout out, Brother Elias Isyo.